Samantala, hinihintay pa rin po ng mga kampo ni na Chris Aquino at James Yap ang desisyon ng korte tungkol sa whole departure order na hiningi po ni James. Sa ngayon, pinagbawalan muna ng korte ang magkabilang kampo na magsalita tungkol sa issue habang dinidinig ang petisyon para sa HDO. Narito po report ni Trisha Zafra. Bandang alas 9 ng umaga kanina nagsimula ang pagdinig sa hinihinging whole departure order ni James Yap sa Makati Regional Trial Court. Ang hiling na HDO ay hindi raw para pigilan ang pag-alis sa bansa ng mag-inang Chris Aquino at James Yap Jr. o mas kilala bilang Bimbi, kundi para magkaroon sila ng garantiya kung saan pupunta at kailan babalik ang mag-ina. Ayon kay Attorney Lorna Kapunan, abogado ni James, lalo nilang itutulak ang paghingi ng HDO matapos sabihin ni Chris na magbibitiw na siya sa kanyang mga programa sa telebisyon. Sabi naman ng abogado ni Chris na si Attorney Frank Chavez, ibinibigay lang ng korte ang HDO kapag ang pinag-uusapan ay issue ng national security. RA 9262 says that the relief of a whole departure order is granted to the petitioner or the victim, not the respondent. Kinontra ni Kapunan ang interpretasyong ito ng HDO. In a situation where kagaya ngayon, there is a mother and the father quarreling over custody, over visitation of a child, a family court can issue a whole departure order to prevent one parent from taking the child away from the jurisdiction of the court. Hindi dumalo sa pagdinig ngayong araw sina Chris at James. Nag-issue na ng gag order ang korte, kaya't hindi na maaaring magsalita ang magkabilang kampo tungkol sa issue sa labas ng korte. Nauna nang pinagbigyan ng korte ang hiling na temporary protection order ni Chris para hindi malapitan ni James ang anak. Sa panayam ni Jessica Soho kay Chris, ikinuwento niya ang nangyari noong dinalaw ni James si Bimbi sa kanilang bahay noong December 3, 2012. Dinuro-duro niya ako at sinabi niya, ayan, inaayawan ako ng bata dahil sa kung ano-anong pinagsasasabi mo sa kanya. Tigilan mo na yan. And then, sumunod si Bim doon. And doon niya sinimulang pikunin yung bata. Na gusto niyang sabihin doon sa kid na, yan, because you don't wanna hug me, you don't want to love me, you don't wanna kiss me, I'm just gonna hug and kiss your mama. And inamin naman niya, Jessica, kinuha niya talaga yung braso ko, sinubukan niya akong halikan. Sinabi rin niya that it was our son who inserted himself between the two of us, and it was Bimbi who was telling him, get out, don't hurt my mom. Kasama ni Chris sa panayam ang mga kapatid niyang sina Bolsy, Viel at Pinky. Kwento ni Bolsy, minsan na nilang narinig si Bimbi na sabihing ayaw niya sa kanyang ama. I was witness to that day that Chris kept telling him, no, Bim, don't say that. Kasi umabot kay Chris na sinasabi nga, sabi siya nang sabi, I have a papa but I hate him. So si Chris, Bim, don't say that, don't hate your papa. At nakihalo ako doon at sinabi kong, yes, Bim, your papa's a good player. Pinuri ko ng pinuri. Kasi sino ba naman ang isang tao, mahal mo yung bata na gusto mo, meron siyang sadness, hatred in his heart. Gusto mo the kid will grow up happy. Sa naunang pahayag ni James, sinabi niyang nagbibiro lang daw siya noong sinabi niyang gusto niyang halikan si Chris. One time pumasok si Bimbi sa room niya, tapos pumasok rin ako. Pagpasok kong ganun, nandun siya, tapos magpapaalam na sana akong umalis. Sabi ko, Bim, kiss mo na si Papa kasi alis na. Tapos nandun si Chris, nandun yung bata. Sinabi ni Bim, I don't like. Tapos ako naman, sinabi ko, Bim, pag hindi mo i-kiss si Papa, ikikiss ko si Mama. Tapos ang reaction ni Chris, sabi, yak. Lumapit ako kay Chris. Hinawakan ko siya dito. Paghawak ko, sabi ko, Bim, look, kikiss ko ng mama mo. Tapos biglang si Chris nagsabi na, sinasaktan mo ako, you're hurting me. Tapos siyempre yung bata, akala talaga sinasaktan siya. Ayon kay Chris, naiintindihan daw ni Bimbi kung anong nangyayari, bagay na ikinasasama ng loob niya. Hindi ko dapat sabihin ito, but we started counseling. And ayoko talaga na lumaki yung anak ko na pwedeng isisi sa akin na, Mama, tinan mo ko anong pinagdaanan ko nung bata ako.
Umaasa naman ang abogado ni James na mapag-uusapan ng mag-asawa ang issue ng pribado para hindi na ito makaapekto sa bata. Trisha Zafra, GMA News.